Lisa, merong tumawag dito. Ang problema niya, ovarian cyst. Ovarian cyst daw. May gamot bang pampatunaw ng ovarian cyst para hindi na to lumaki? Ang alam ko po, dapat pumunta kayo sa inyong obstetrician, gynecologist. Merong mga pills na binibigay pang patunaw nitong mga cyst na to. Or kung kailangan mang tanggalin yon, sasabihin sa inyo. Okay. Gusto ko lang mag-comment doon. Usually, siguro na pagtanungan niya kasi may mga lumalabas na herbal na hindi talaga proven, no? Medically. May herbal for ovarian cyst? Actually, meron na advertise may pinapainom na may testimony pa na sabi ng pasyente na meron siya ovarian cyst, ininom niya to, nawala. So, hindi ho totoo yun na talagang ang dahilan ng pagkagaling niya dahil sa ininom niyang herbal or kung ano man alternative therapy. Nagkataon lang ho na lumiit yung cyst kasi nga pwedeng hormonal o talagang kusang lumiliit din yan. So, hindi yun lang ang gusto natin sabihin na talaga mag-ingat kayo dun sa pag-advertise. Kaya nga ginagawa natin itong show, wala tayong advertisement, kahit anong drugs, wala ko na-advertise, para masabi natin sa ating mga televiewers kung ano talaga ang tunay. Gusto natin talaga buong health advice. Like yung kanina kay Dr. Aquay, nasabi niya lang. Practical tips. Kasi nung isang araw, meron din ako napanood ang sabi naman baras sa puso. Meron ding testimonial, isang lalaki, si Lolo, may bara daw siya sa puso. Meron daw siyang ininom. Pagkainom niya, nawala daw yung bara sa puso. Sigurado po ako hindi tunay ito. Kaya dapat lang talaga yung magpapatingin sa isang doktor para ma-check up. Kasi yung bara sa puso, hindi talaga, merong mga gamot, no? Pero hindi ako naniniwala na meron ka lang iinumin matutunaw to. Kasi una, bago dumating sa puso, dadaan muna sa tiyan yan. Kaya parang malayo hindi dadaan sa puso yun. So, mahirap. Lisa, may follow-up din. Meron daw siyang bukol sa ovary, siguro nga ovarian cyst. Kailangan bang ipatanggal ito? Pag pinatanggal ba itong ovarian cyst, baka hindi na ako magkaanak. So, lahat ng bukol, siguro maganda tinatanggal. Sasabihin naman sa inyo ng inyong OB gynecologist. May isa pa naman po kayong ovaryo. Kung yun ay wala namang cyst, maaari pa rin kayong magkaanak. Pagkatapos, meron ding texture. Meron daw siyang 2.5 cm na ovarian cyst. Binigay daw sa kanya ay mefenamic acid before and during menstruation for 6 months. Di ba pain reliever lang yon? But it also controls blood flow daw. Ano daw ang opinion natin? Siguro po dapat ang puntahan natin ay isang obstetrician, yung tinatawag na OBGYN, para po yung tamang gamot ang ibigay sa inyo at linya nila, espesyalista sila sa mga ganitong cyst. Tama yung sinabi niya na yung mefenamic acid para sa kirot yun at hindi para sa ovaryo, sa cyst. Pero yun nga, tulad ng isang caller, yung concern niya yung pagbubuntis. As much as possible kasi, sinisave ho yung ovaryo. So kung may cyst dyan at hindi naman sakop yung buong ovary, pwedeng ma-debulk o matanggal yung cyst lang at maiwan yung konti man na functioning. So as much as possible na preserve yung capability ho na magkaanak. Tsaka yung mga pain relievers like mefenamic acid, hindi pwede 6 months, tuloy-tuloy, bawal yan. Masisira ang kidney, masisira ang bituka, bawal. Pakonti-konti lang, paminsan-minsan lang pag kumikirot. Meron na tayong mga callers sa line 1. Si Beth. Beth from Tondo. Line 1, Beth. Good afternoon, Beth. Hello, good afternoon. Hi. May inquiry lang po ako. Yes. I'm a mother of 3, bali 10, 13, and 14. Yes. After ng Hepa B, nag-stop na yung pagpapabakuna sa kanila. Gusto ko lang malaman, ano pang mga bakuna ang pwedeng ibigay sa kanila? So, natigil yung bakuna after nung, how old na natigil? 10 years old. 10 years old. Natigil na. Before 10. Before 10. May mga bakuna. Mga 7 siguro. Oo, so, ina-assume ko, Beth, na kompleto yung bakuna niya until 10 years old. 7. I mean, 7. So, meron kang complete record. Ang ganyan. Kasi may tinatawag tayo mga booster na bakuna. Kasi ito yung tinatawag natin ng pag-restimulate ng immune system. Kasi hindi ibig sabihin na nabakunahan na siya during childhood, na protektado na siya habang buhay. So usually nagkakaroon tayo ng mga booster shots during adolescence. Anong mga age at ano, like mga tetanus? Yeah, yung mga tetanus yan, every 10 years naman. Titingnan rin natin kung yung hepatitis B, so evaluate natin. Hepatitis B, kung nabigyan na yung mga bata. Tapos na namin yun, Doc. Tapos na, usually,
sine-check natin rin yung titers kung ibig sabihin yung kung epektibo yung pagbigay ng bakuna. And may mga iba pang bakuna kung nabigyan siya ng flu vaccine, ina-advise natin kung meron kayong... Ilang edad binibigay ang flu vaccine? Well, actually, sa childhood, 6 months binibigay na. Pero yearly kasi yun eh. Pero tulad nga niyan, siguro, kailangan natin makita yung ano niya, yung... Baby book. Vaccination Very important pala tong baby book na to. Oh, record yan. Importante yung record. Huwag niyong iwawala yung record na yan. Ayo, ano ako. Oo, tapos, ang advice ko, dali man lang sa pediatrician. Sa line 2, nandiyan si Chit from Quezon City. Nandiyan ba si Chit? Line 2. Hi, Chit. Mukhang, siguro. Kakainte naman ha. So, ano na lang. Question, sir. Meron pang nag-text sa amin. Ang tanong naman niya delikado ba pag bumababa ang potassium ng isang tao? Delikado ba to? So, low potassium. Bakit daw nagkakaroon ng low potassium? Ang pinakamadalas na dahilan ay yung pawis ng pawis. Palagyan natin, nag-basketball, nag-badminton, tapos pawis na pawis, pwedeng bumaba yung potassium. Or, kaya ang dapat gawin, laging kakain ng saging. Kung makita mo mga tennis players, di ba? Pag nagbe-break, nagsasaging. Kasi yung saging mataas sa potassium. Isa pa naman ditong cause ng low potassium, yung pagtatae. Okay, nagdadiarrhea, naglo-low potassium. Delikado yung low potassium, lalo na sa may edad. Merong namamatay dito. Ang mga sintomas, una-una, namamanhid yung paa. Pataas ng pataas at napaparalyze. Kaya delikado yung low potassium. Pag nagtatae kayo or masyadong ang pawis, kailangan i-replace to ng banana, fruits, pwede rin mga Gatorade, mga ganon. Pwede rin ba na parang pinupulikat, Doc Willie? Oo. Pinupulikat. Tapos, pag medyo mababa, napaparalyze na yung paa, hanggang hita, pataas ng pataas. Maraming na ano dito na pipeligro. Okay, we have another caller, si Vilma sa line 2. From Quezon City. Hi, Vilma. Hello, Doc. Yes. Ate B. Doc, magandang gabi po. Gandang gabi. Doc, tanong ko lang po kasi may anak akong medyo payat siya. Kung kapitbahay ko kasi, yung anak niya, pinagtitake niya nung gamot na binili sa Ungpin, yung Chinese na gamot. Ano pangalan ng gamot, Vilma? Yung, ano po to, yung Chuang Yao Wan. Yung po ang nakaano. Ko alam yun Wala, Chinese ako, pero hindi ko alam yung sinabi mo. Yes, si Doc Willie. Malalim eh. Opo, tapos po, yung anak niya po, tumaba po. Bala ko rin po sana gayahin. Ibili ko rin yung anak ko. Kung effective po ba yun? Chinese o masama medicine. po ba yun? Ano yung parang dahon ba siya o Capsule ugat? daw. Capsule. Dok eh. Capsule siya. Sa Chinese siya nabibili sa drugstore. Oh, well, di ba mahirap mag-comment sa Yung ganyan? linseed, yung ganon? Oo, kasi hindi natin alam yung active ingredient. Pero tulad nga nung sinabi, regardless no kung ano mang gamot siya, in terms of pampataba, lalo na sa bata, wala talagang proven na gamot na guaranteed na mag-i-increase yung appetite. Pwedeng nagkataon lang yun na lumakas yung pagkain niya. Pero as far as yung gamot na binigay sa kanya, hindi talaga tayo sang-ayon doon na talagang proven. Paano ba